Halos araw-araw nakararanas ng brownout sa General Santos City. Dumaraing na nga mga residente dahil nakakasagabal na raw ito sa kanilang araw-araw na gawain. Pero ayon sa NGCP, posibleng magtagal pa ito dahil kapos ang kuryenteng nagmumula sa mga kinukumpuning power plant. Makibalita tayo kay Jennifer Solis ng GMA Gensan. Ganito ang dinatna namin sa Commercial District ng General Santos City kaninang tanghali. Sarado ang ilang establishmento. Ayon sa ilang may-ari, hindi sila nagbukas ng tindahan ngayon dahil maaga silang inabusuhan ng South Cotabato Electric Cooperative o Socoteco 2 na magkakaroon ng 7 oras na brownout. Ang mga ganitong power interruption halos araw-araw nang nararanasan sa lungsod mula pa noong unang linggo ng Marso. Siyempre, tananay, negosyo, iban. Murag ka nang makaguba po siya negosyo. Delay, hassle, tsaka especially kuan po ka nang disturbo sa mga tao. Paliwanag ng Socoteco 2, wala silang magagawa dahil kulang ang supply ng kuryente mula sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ayon naman sa NGCP, may kakulangan sa supply dahil limitado ang nagagawang kuryente ng mga hydroelectric power plant dahil isinailalim ang mga ito sa rehabilitasyon. Posibleng tumagal daw ito ng hanggang 2015. Umaabot ng mula 150 hanggang 200 megawatts ang power deficiency ngayon sa Mindanao. Sa pulong kanina ng lokal na pamahalaan at ng mga negosyante, napagkasundo ang gumamit na lang ng power generator ang mga malalaking establishmento. Ito'y upang hindi kapusin ang kuryente para sa mga kabahayan. Maglalaan daw ng pondo ang lokal na pamahalaan bilang subsidiya sa gagamiting gasolina sa power generators. Nakakaranas din ng madalas na brownout ang mga taga North Cotabato kumpara noong mga nakaraang linggo. Mas mahabang brownout na ang nararanasan ngayon sa lalawigan. Ayon sa Cotabato Electric Cooperative o Cotelco, aabot ng hanggang 4 na oras ang rotational brownout. Dahil din ito sa pagkukumpuni ng mga hydroelectric power plant sa Cagayan de Oro City. Ayon sa National Power Corporation, kinakailangan ding magtipid ng kuryente ngayon bilang paghahanda sa eleksyon sa Mayo. Kailangan daw matiyak na hindi magkakaroon ng brownout mula May 12. Jennifer Solis, Nagbabalita, Pilipinas.